Alam mo ba na may isang bansa ngayon na hindi kayang galawin ng mundo na dinaig pa ang Amerika at Sina? Kung bakit ang bansang iyon ay ang Pilipinas at kung bakit kahit ang mga pinakamakapangyarihang bansa ay hindi ito magawang bigyan ng pressure. Ngayong gabi, tutuklasin natin ang malalim na katotohanan. Saan sa tingin ninyo ang bansang pinakakinakalkula sa buong mundo? Ito ang bansang pinakamaingat na sinusuri at pinakadelikadong pakitunguhan. Marahil, karamihan sa inyo ay iisipin ng Amerika o China, ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa dulo ng mga strategic report, ang Pilipinas. Nakapagtataka, hindi ba? Ang China ay madaling napapatawan ng buwis. Ang Russia ay mabilis na napapalibutan ng sanctions at kahit sa mga kaalyado, ginagamit ang pressure card. Ngunit sa harap ng Pilipinas, lahat ay tila nag-iingat sa kanilang mga salita. Ang Pilipinas ay inuri bilang isang delikadong variable. Ngunit walang sinuman ang nangangahas na galawin ang variable na iyon. Hindi ito sinusubukang kontrolin o pigilan. Sa ngayon, hindi kinakalaban ng mundo ang Pilipinas. Sa halip, kinakalkula nila ito. Ano ang babagsak kung bibigyan ito ng pressure? Aling sistema ang titigil kung aalisin ito? At sino ang pinakamatinding tatamaan sa sandaling magbago ng direksyon ang Pilipinas? Ito ang bansang dapat pinakakatakutan, ngunit hindi rin magalaw. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit hindi kayang bigyan ng pressure ng mundo ang Pilipinas ang mga dahilan sa likod ng kanilang kalkulasyon. Pagkatapos mong marinig ang lahat, kung maaari, mag-iwan sana kayo ng komento ng Laban Pilipinas. Ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay ng malaking lakas sa kung sinumang gumagabay sa ating bansa. Ang pangalan ko ay Elizabeth Miller. Nagtatrabaho ako sa American Defense Strategy Institute, kung saan ang aking gawain ay suriin ang ugnayan ng supply chain at seguridad. Sabihin na nating direkta akong nag-uulat sa White House at NATO para magkaroon kayo ng ideya sa aking posisyon. Sa aking lamesa, palaging may tambak ng mga strategic document mula sa iba't ibang bansa. Mula sa galaw ng militar ng China, patakaran sa enerhiya ng Russia, ang alas ng langis ng gitnang silangan, hanggang sa muling pagsasaayos ng industriya sa Europa trabaho kung suriin ang lahat ng ito. Ordinaryong Lunes ng umaga noon, isang bagong gawain ang ibinigay mula sa Pentagon. Simple lang ang pamagat. Bakit hindi epektibo ang sanctions o pressure sa Pilipinas? Sa una, inisip kong hindi ito gaanong mahalaga. Pag-aaralan lang ang isang mid-level na bansa. Hindi naman siguro ganoon kahirap. Uminom ako ng kape at binuksan ang file. Ngunit may kakaiba. Habang binabasa ko ang strategic document ng China, paulit-ulit na lumalabas ang salitang Pilipinas sa usapin ng supply ng semiconductor components, sa mga advanced materials, sa diskarte sa baterya. Laging nandoon ang Pilipinas. Kaya't sinubukan ko namang tingnan ang dokumento ng Russia. Ganoon din, sa kanilang post-war reconstruction scenario, ang Pilipinas ay kinakalkula bilang isang mahalagang variable, ganoon din sa gitnang silangan. Sa kanilang future investment strategy para sa langis, ang Pilipinas ay inuri bilang isang innovative partner. Naupo ako sa harap ng aking mesa, nakatitig sa screen ng matagal, hindi ito nagkataon lang. Sa lahat ng dokumento, kalaban man o kaalyado, laging kasama ang pangalang Pilipinas. Wala pa akong nasuring bansa na lumitaw sa ganitong paraan. Karaniwan, nababanggit lang sila sa isang partikular na larangan o bilang isa sa mga opsyon. Pero iba ang Pilipinas. Sa lahat ng strategic document, ang Pilipinas ay hindi isang opsyon, kundi isang precondition. Para itong tubig o hangin, isang bagay na kailangang naririyan. Tinanong ko ang kasamahan kong analyst na si James. Nakita mo ba to? Bakit kaya laging lumalabas ang Pilipinas? Nagkibit balikat si James at sumagot. Ewan, baka dahil importante lang talaga silang bansa? Importante lang na bansa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Ganoon lang ba talaga iyon? Nagsimula akong magsaliksik ng mas malalim. Sa paghahambing ng mga classified document ng iba't ibang bansa, isang pattern ang natuklasan ko. Walang kahit isang dokumento na gumawa ng senaryo kung saan wala ang Pilipinas, kahit sa African Development Strategy, na tila walang direktang kaugnayan sa Pilipinas, isinama sa kalkulasyon ang mataas na teknolohiya
at engineering expertise na taglay nito. Noon ko napagtanto, hindi lang ito isang simpleng analysis assignment. Tila ang buong pananaw ko sa mundo ay maaaring mali. Nagsimulang mayanig ang paniniwala ko na ang Pilipinas ay isang bansang dapat pamahalaan at hindi sentro. Pagtingin ko sa labas ng bintana, maulap pa rin ang langit ng Washington. Ngunit sa isip ko, may nagsisimula ng magbago. Dahan-dahan, ngunit tiyak, nang sumunod na Martes, bumiyahe ako papunta sa Naval Strategy Command sa Norfolk, Virginia. Hindi ito isang lugar na madalas kong puntahan. Ngunit sa paghahanap ko ng mga dokumento tungkol sa Pilipinas, kinailangan ko ang data mula sa Navy. Malamig ang hangin sa loob ng gusali ng command. Habang naglalakad sa pasilyo, isang opisyal ang gumabay sa akin papasok sa isang conference room. Doon, binigyan ako ng isang internal report. Nakasulat sa pabalat, Fleet Maintenance and Shipbuilding Capability Assessment Report. Top secret na dokumento. Binuklat ko ang unang pahina. At halos mapigil ko ang aking hininga. Kalmado ang tono ng report. Nakasulat dito na ang mga shipyard ng Amerika ay lampas na sa kanilang kapasidad. Ang pag-maintain ng isang aircraft carrier ay inaabot ng 2 taon na mas matagal kaysa sa inaasahan at ang paggawa ng mga submarino ay patuloy na naaantala. Ang mas nakakagulat ay ang susunod na pahina. Nakasaad doon ang assessment sa kakayahan ng industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas, partikular sa Subic. Delivery rate, 98%. Quality defect rate, 0.3%. At ang pinaka-nakamamangha ay ang kanilang katumpakan at kahusayan. Ang mga component na inaabot ng 5 taon para i-develop ng Amerika, kayang gawin ng Pilipinas sa loob ng 2.5 taon at may mas mataas pang kalidad. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang report. Totoo ba na ang Navy ng sarili naming bansa ang gumawa ng dokumentong ito? Isang Navy captain na nakaupo sa conference room ang nagsalita. Dr. Miller, tulad ng nakikita ninyo, hindi maganda ang sitwasyon natin. Maaaring iniisip ninyo na pinoprotektahan natin ang Pilipinas, pero sa katotohanan, baliktad. Ang mga component at repair services mula sa Pilipinas ang nagpapanatili sa ating Navy. Kalmado ang kanyang boses, ngunit hindi masukat ang bigat ng kanyang mga salita. Nagtanong ako, kung ganoon, kaya ba nating bigyan ng pressure ang Pilipinas ngayon? Umiling ang captain. Imposible. Kalahati ng ating fleet ay tumatakbo gamit ang mga component na ginawa at minaintain sa mga shipyard sa Pilipinas. Kung ititigil nila ang pag-supply, ang ating Pacific Fleet ay mapaparalisa sa loob ng 6 na buwan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Sa eroplano pabalik ng Washington, patuloy akong nag-isip. Hindi pala ang Amerika ang nagpoprotekta sa Pilipinas. Ang Pilipinas pala ang pumupuno sa mga teknolohikal na kakulangan ng Amerika. Ang kakayahan nating mapanatili ang ating kapangyarihan ay hindi lamang dahil sa sarili nating lakas. Tahimik na sinusuportahan ng bansang Pilipinas ang ating puwersang militar mula sa likuran. Pag-uwi sa bahay, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mas maraming impormasyon. Nalaman ko na kahit ang disenyo ng mga aircraft carrier ay galing sa Amerika, ang teknikal na kasanayan para gawin itong isang katotohanan ay lubos na nakadepende sa mga Pilipino. Mula sa mga parte ng makina, radar systems, hanggang sa espesyal na bakal para sa katawan ng barko, gawa sa Pilipinas o may mahalagang kontribusyon mula sa mga inhinyerong Pilipino. Tayo ang gumuguhit ng blueprint, ngunit ang Pilipinas ang bansang nagbibigay buhay dito. Tumingin ako sa labas ng bintana, may mga bituin sa kalangitan. Bigla, pumasok sa isip ko, tinatawag natin silang kaalyado pero hindi kaya sila na ang ating lifeline? Isang kaalyado na hindi mo maaaring bigyan ng pressure. Hindi. Isang partner na hindi dapat bigyan ng pressure. Iyon ang Pilipinas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo ako sa harap ng tambak ng mga dokumento tungkol sa Tsina. Ang aming institute ay may palitan ng impormasyon sa ilang Strategic Research Institute sa Beijing sa pamamagitan ng mga hindi opisyal na channel. Ang dumating sa aking mesa noong araw na iyon ay isang internal assessment document mula sa China National Defense University's Strategic Research Institute. Ang pamagat, Strategic Assessment of the Philippines.
Habang binubuksan ang file, na-curious ako kung paano tinitingnan ng China ang Pilipinas. Inasahan kong marami silang pressure cards na hawak. Sa katunayan, sa nakaraan, dahil sa issue ng pag-deploy ng isang defense system, nagpataw ang China ng malawakang pressure sa Pilipinas. Pagharang sa mga turista, economic sanctions, pagtigil sa cultural exchange, ginamit nila ang lahat ng paraan. Inasahan kong nagtagumpay ang China. Ngunit nang basahin ko ang dokumento, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang assessment ng China ay kabaligtaran. Sa unang pahina, nakasulat, ang pressure sa Pilipinas ay isang strategic failure. Nagresulta lamang ito sa pagbaba ng kanilang pag-asa sa China at nagpabilis sa kanilang pagsasarili. Binasa ko ulit. Akala ko nagkamali ako ng basa. Ngunit hindi nagbago ang mga salita. Mas naging tiyak pa ang dokumento. Matapos ang pressure ng China, nagtagumpay ang Pilipinas sa pagdevelop ng sarili nitong semiconductor materials at sa teknolohiya ng baterya na lampasan pa nila ang China. Lahat ng pagtatangka ng China na supili ng Pilipinas ay nagbunga ng kabaligtaran. Sumandal ako sa aking upuan. Hindi lang ito isang simpleng kabiguan. Mismong ang China ang umamin. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang kayang kontrolin sa pamamagitan ng pressure. Pagbuklat ko sa susunod na pahina, mas interesante pa ang nakasulat. Inuri ng China ang Pilipinas hindi bilang isang target para sa pagsakop o pag-aalis, kundi bilang isang dapat pamahalaan. Ang dahilan ay nakakagulat. Kung aalisin ng Pilipinas, ang pag-unlad ng artificial intelligence ng China ay maaantala ng 2 taon. Guguho ang kanilang plano sa produksyon ng electric vehicle at hihinto ang kanilang industriya ng maritime. Ang Pilipinas ay isang bansa na, kapag binigyan mo ng pressure, ikaw mismo ang mayayanig. Nangilabot ako nang basahin ko ang huling bahagi ng dokumento. May isang pangungusap doon. Ang Pilipinas ay isang hindi matukoy na bansa. Hindi kaalyado, hindi kaaway, hindi mahina, hindi rin makapangyarihan. Ito ay lampas sa saklaw ng ating kalkulasyon. Maging ang mga strategist ng China ay hindi alam kung paano pakikitunguhan ng Pilipinas. Uminom ako ng kape, malamig na. Ang China ang isa sa mga bansang may pinakakomplikadong estratehiya sa mundo. Ngunit mismong sila ang umamin na sa harap ng Pilipinas, hindi gumagana ang kanilang estratehiya. Ang natutunan ng China mula sa kanilang nakaraang pressure ay isa lang. Kapag ginalaw mo ang Pilipinas, ikaw ang masasaktan. Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, sinabi ko sa aking asawa, may nakita akong kakaiba ngayon, natalo raw ang China sa Pilipinas. Tumawa ang asawa ko at nagtanong, nagkaroon ba ng giyera? Umiling ako, hindi. Mas malala pa sa giyera, isang pressure war kung saan sumuko ang China. Hindi makapaniwala ang itsura ng asawa ko pero sigurado ako, ito ang katotohanan. Nang sumunod na buwan, pumunta ako sa Brussels para dumalo sa isang security conference sa Europa. Ginanap ito sa NATO headquarters at ang tema ay ang post-war reconstruction strategy para sa Russia. Sa conference room, nagtipon ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Mga kinatawan mula sa Germany, France, UK at Poland lahat ay seryoso. Nagsimula ang kumperensya. At ang kinatawan ng Germany ang unang nagpresenta. Ang nilalaman ay tungkol sa napakalaking pangangailangan para sa reconstruction kapag natapos na ang giyera sa Russia. Infrastruktura, pabahay, pabrika, pasilidad sa daungan lahat ay nawasak. Habang tinitingnan ko ang mga materyales, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa listahan ng mga kandidatong partner para sa reconstruction, wala ang mga bansa sa Europa. Sa oras ng tanghalian, tinanong ko si Pierre, ang kinatawan ng France, bakit wala ang mga kumpanya sa Europa sa reconstruction? Nagbuntong hininga si Pierre at sumagot, kahit gustuhin man namin, hindi kami makakapasok. Hindi kami pinagkakatiwalaan ng Russia. Iniisip nila na, pagkatapos ng giyera, papatawan na naman namin sila ng sanctions. Tumango ako. May punto siya. Paano naman ang China? Tanong ko ulit. Ngumiti ng mapait si Pierre. Mas malaking problema ang China. Papahiramin ka nila ng pera, pero hihingin naman nila ang kaluluwa mo. Sa tingin mo ba gugustuhin ng Russia na maging sunod-sunuran sa China? Noon ko naintindihan ang sitwasyon. Ayaw ng Russia sa kanluran,
At ayaw din nila sa China. Pagkatapos ng kumperensya, bumalik ako sa hotel at muling hinanap ang mga dokumento tungkol sa Russia. Mayroon kaming team sa aming institute na nagsusuri ng mga Russian strategic documents. Binuksan ko ang file na ipinadala nila. Nakapaloob doon ang isang post-war scenario na ginawa ng isang research institute sa ilalim ng Ministry of Economic Development ng Russia. Nagulat ako sa aking nabasa. Nakapagpasya na pala ang Russia. Ang kanilang reconstruction partner ay dapat ang Pilipinas. Malinaw na nakasaad. Ang mga dahilan ay tiyak din. Hindi naglalagay ng politikal na kondisyon ang Pilipinas, tumutupad sa napagkasunduang deadline, at ang pinakamahalaga, tinatapos nila ang trabaho hanggang sa huli. Paulit-ulit kong binasa ang huling pangungusap na iyon. Ang tanging bansa na kayang tapusin ang trabaho hanggang sa huli ay ang Pilipinas. Ito ang konklusyon ng mga eksperto ng Russia. Ang Europa ay titigil dahil sa politika, ang China ay hihingi ng kapalit, ngunit ang Pilipinas ay tatapusin ang trabaho ayon sa kontrata. Bagamat nakaligtas ang Russia sa giyera, napagtanto nilang imposible ang kanilang hinaharap kung wala ang Pilipinas. Sa susunod na pahina, may mas interesante pang nilalaman. Isang pagsusuri sa track record ng mga kumpanyang Pilipino sa konstruksyon sa Gitnang Silangan at Timog Silangang Asya. Nakalista ang mga record ng pagtatayo ng mga lungsod sa disyerto, paggawa ng mga daungan sa gitna ng gubat, at pagtatapos ng mga proyekto kahit pagkatapos ng giyera. Nang makita ito ng mga Russian analyst, nakumbinsi sila kung nagawa ito ng Pilipinas doon, kaya rin nilang muling itayo ang Siberia. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw sa gabi ng Brussels. Bigla, pumasok sa isip ko, sa post-war world, mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita. Simple lang ang dahilan kung bakit pinili ng Russia ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay nagpapakita sa pamamagitan ng trabaho, hindi ng salita. Isang bansa na mas naniniwala sa kontrata kaysa sa politika at sa pagtatapos ng trabaho kaysa sa mga pangako. Iyon ang Pilipinas. Isinara ko ang aking laptop. Nagsisimula ko nang makita ang pattern. Amerika, China, Russia, lahat sila ay may iba't ibang dahilan kung bakit kailangan nila ang Pilipinas, at ang pangangailangang iyon ay hindi isang opsyon, kundi isang obligasyon. Nang sumunod na buwan, sinusuri ko ang isang report tungkol sa Gitnang Silangan. Ito ay isang investment strategy document ng mga sovereign wealth fund ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Hindi ito isang pampublikong dokumento. Nakuha ito ng aming institute sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Nakasulat sa pabalat, Survival in the Post-Oil Era. Binuklat ko ang unang pahina. Malinaw na nakasulat ang mga alalahanin ng mga bansa sa Gitnang Silangan. Mawawala rin ang langis balang araw. Kung hindi kami maghahanda para sa susunod, babalik kami sa pagiging disyerto. Ramdam ko ang kanilang pag-aalala sa pagitan ng mga salita. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sa susunod na pahina, nakalista ang mga kandidatong partner para sa investment, Amerika, Europa, China at Pilipinas. Bawat isa ay may assessment. Tiningnan ko ang bahagi ng Amerika. Pinakamataas na teknolohiya, ngunit maraming kaso ng bigong proyekto. Panganib sa kontrata dahil sa mga politikal na variable. Napakunot noo ako. Ganoon pala ang tingin ng Gitnang Silangan sa Amerika. Mas matalas pa ang assessment sa Europa. Mataas na labor cost, mabagal na progreso, madalas na pagkaantala dahil sa mga environmental regulation. Kakulangan sa pag-unawa sa katangian ng Gitnang Silangan. Paano naman ang China? Mababang gastos, mabilis na trabaho, ngunit patuloy ang problema sa kalidad. Walang after-sales service. Kailangan ng muling paggawa sa loob ng 10 taon. Umiling ako. Walang bansa na kasiya siya. At binasa ko ang bahagi tungkol sa Pilipinas. Napigil ko ang aking hininga. Completion rate, 99%. On-time delivery rate, 96%. May karanasan sa pagtatrabaho sa disyerto, karagatan, at kabundukan. 50 taong record ng pagtatapos ng mga proyekto sa Gitnang Silangan nang walang aksidente. Sa ilalim nito, may nakasulat sa pulang tinta. Ang ibinebenta ng Pilipinas ay hindi teknolohiya, kundi ang karanasan sa pagtapos ng proyekto. Ginuhitan ko ang pangungusap na iyon. Karanasan sa pagtapos ng proyekto,
isang tumpak na paglalarawan. Ang binibili ng gitnang silangan mula sa Pilipinas ay hindi mga gusali o pabrika. Ito ay ang tiwala na tatapusin nila ang trabaho hanggang sa huli. Ang karanasan sa pagtatayo ng lungsod sa gitna ng disyerto, paggawa ng artificial island sa dagat, at pagtatapos ng airport kung saan walang anuman. Iyon ang gustong bilhin ng gitnang silangan. Sa susunod na kabanata, nakalista ang mga tiyak na halimbawa, ang Future City Project ng Saudi Arabia, ang Baraka Nuclear Power Plant, ang mga stadium para sa World Cup sa Qatar. Lahat ng mga proyektong ito ay may kinalaman ang Pilipinas. May kalakip ding transcript ng pulong ng mga opisyal ng Sovereign Wealth Fund kung saan sinabi ng isa, hindi natin tinitingnan ang Pilipinas bilang isang subcontractor, kundi bilang isang partner para sa ating kaligtasan. Habang umiinom ng kape, nag-isip ako. Hindi mga hangal ang mga maharlika sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng oil money, naranasan na nila ang mundo sa loob ng maraming dekada. Malinaw ang dahilan kung bakit pinili nila ang Pilipinas. Ang Amerika at Europa ay nangangako. Ang Tsina ay mabilis magtrabaho, ngunit ang Pilipinas ay maayos na nagtatapos ng trabaho. Sa huling pahina ng dokumento, naroon ang conclusion. Ang tanging makakapagpalit ng perang kinita natin sa langis para sa isang kinabukasan ay ang Pilipinas. Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Hindi kayang ihanda ng gitnang silangan ang kanilang post-oil era kung wala ang Pilipinas. Ang kanilang buong kinabukasan ay nakasalalay sa partner na tinatawag na Pilipinas. Bigla kong napagtanto, ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng mga bagay. Gumagawa sila ng kinabukasan. Habang ang ibang mga bansa ay nabibigo, nagpapakita sila ng tagumpay. Ang ipinagkatiwala ng gitnang silangan sa Pilipinas ay hindi lang isang proyekto, kundi ang kapalaran ng kanilang bansa. Isinara ko ang mga dokumento at nagbuntong hininga. Paano mo bibigyan ng pressure ang ganitong bansa? Nang sumunod na linggo, dumalo ako sa isang ASEAN Forum na ginanap sa Maynila. Tahimik ang conference room sa isang gusali ng gobyerno. Sa labas ng bintana, tanaw ang cityscape ng Maynila. Nagsimulang magpresenta ang kinatawa ng Pilipinas na si Dr. Reyes. Ang paksa ay tungkol sa diskarte ng Pilipinas sa muling pagsasaayos ng industriya. Nagulat ako habang tinitingnan ang mga materyales dahil inaamin mismo ng Pilipinas ang kanilang mga limitasyon. Sa isang kalmadong boses, sinabi ni Dr. Reyes, dahil sa ating tumatandang populasyon at brain drain, nahihirapan tayong lumipat sa mga bagong industriya. Kulang tayo sa mga batang talento at malaki ang gastos para baguhin ang mga nakasanayang sistema. Tumango ako, isang tapat na pag-amin mula sa Pilipinas. Sa oras ng tanghalian, kinausap ko si Dr. Reyes. Bakit po nahihirapan ang ibang bansa na magbago ng ganoong kabilis? Tanong ko. Inilapag ni Dr. Reyes ang kanyang tasa ng kape at sumagot. Dahil hindi pa sila kumpleto. Kami, noong dekada 90 at 2000, naging kumpleto na. Ito ay isang biyaya noon, ngunit isa na ngayong sumpa. Pinag-isipan ko ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang Pilipinas ay isang bansang na-optimize para sa ika-20 siglo, partikular sa service at labor export. Naging isa sila sa mga pinakamatatag na ekonomiya sa rehiyon. Ngunit ang tagumpay na iyon ang siyang humahadlang ngayon sa pagbabago. Dahil masyadong perpekto ang nakasanayang sistema, mahirap nang lumipat sa isang bago. Nagbuntong hininga si Dr. Reyes. Ngunit ang mundo ngayon ay nag-optimize para sa ika-21 siglo. Nabubuhay sila sa isang ibang panahon kaysa sa atin. Pagbalik ko mula sa Maynila, muli kong kinuha ang mga dokumento mula sa Europa. Isang report sa patakarang pang-industriya ng Germany. Doon, nakakita ako ng katulad na nilalaman. Ang Germany ay pinakamahusay sa mundo sa mga sasakyang may internal combustion engine, ngunit mabagal ang kanilang paglipat sa electric vehicles. Bakit? Dahil milyon-milyong tao ang nakadepende sa kasalukuyang industriya at inaabot ng maraming taon ang negosasyon sa mga labor union, ikinumpara ko ito sa datos mula sa Pilipinas. Sa loob ng 5 taon, naging isa ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa electric vehicle battery components at software development. Paano ito naging posible?
Nahanap ko ang sagot dahil mas kaunti ang kailangang baguhin ng Pilipinas. Mas kaunti rin ang politikal na pagtutol. Ang isang bagay na inaabot ng 3 taon para mapagkasunduan sa Europa, sapat na ang 1 taon sa Pilipinas para magpasya at ipatupad. Binasa ko rin ang report ng France. May isang pangungusap doon. Masyado tayong naging kumpleto ng maaga. Ang 20th century welfare system, 20th century labor laws, 20th century industrial structure. Lahat ng ito ay pabigat na ngayon. Umiling ako. Kalmado ang self-diagnosis ng Europa. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking tala. Ang Pilipinas at Europa ay mga bansang kinumpleto ang ika-20 siglo. Ang mundo ay isang lugar na nag-optimize pa lang para sa ika-21 siglo. Ang pagkakaibang ito ang nagdidikta ng bilis. Inilapag ko ang aking panulat at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang gabi ng Washington. Bigla, pumasok sa isip ko. Ang pagiging kumpleto ay maaaring isang biyaya, ngunit maaari rin itong maging isang sumpa. Ang Pilipinas at Europa ay nakakulong sa loob ng isang sistemang kumpleto na, isang istruktura na kahit gustuhin man nilang magbago, hindi nila magawa. Ngunit ang ibang bahagi ng mundo ay pabago-bago pa. Mabilis silang makakagalaw at makakapagbago ng direksyon. Noon ko, napagtanto, ang hinihingi ng ika-21 siglo ay hindi isang kumpletong sistema, kundi isang sistemang nag-evolve. Ang dahilan kung bakit hindi makasabay ang Pilipinas at Europa sa bilis ng mundo ay hindi dahil mahina sila, kundi dahil masyado na silang naging matatag at solido. Iba ang mundo. Hindi pa ito solido, kaya't ito ay mabilis. Isinara ko ang aking notebook at nagbuntong hininga. Nagbabago ang mundo at hindi maraming bansa ang makakasabay sa pagbabagong iyon. Nang sumunod na buwan, bumiyahe ako papuntang Timog Silangang Asya, isang economic forum sa Hanoi, Vietnam. Pagbaba ko sa airport, ramdam ko ang maalinsangang init. Inilagay ko ang aking mga gamit sa hotel at tumuloy sa venue ng kumperensya. Doon, nakilala ko si Mr. Nguyen, isang direktor mula sa Ministry of Planning and Investment ng Vietnam. Masaya niya akong sinalubong. Dr. Miller, matagal na tayong hindi nagkita. Nagkamayan kami. Pag-upo namin sa conference room, kinuha niya ang kanyang mga materyales. Ang pamagat, Industrialization Strategy of Vietnam. Habang binubuklat ko ang mga materyales, natigilan ako sa isang pahina. Nakasulat doon, Benchmark Countries. Inalis ang China sa listahan. Sa halip, ang Pilipinas ang nakalagay sa unang pwesto. Tinanong ko si Director Nguyen, bakit Pilipinas at hindi China? Ngumiti siya at sumagot, masyadong malaki ang China. Hindi namin kayang gayahin, pero iba ang Pilipinas. Nagsimula sila bilang isang maliit na bansa, tulad namin. Tumango ako, naintindihan ko ang kanyang sinabi. Lumago ang China dahil sa kanilang malaking domestic market, ngunit walang ganoong merkado ang Vietnam. Kailangan nilang matutunan kung paano mabuhay sa pamamagitan ng export tulad ng Pilipinas. Nagpatuloy si Director Nguyen. Itinuturo sa amin ng Pilipinas ang lahat manufacturing, management at quality. Ang China, pera lang ang ibibigay at tapos na. Pagkatapos ng forum, lumipat ako sa Jakarta, Indonesia. Doon, nakausap ko ang isang Vice Minister mula sa Ministry of Industry. Katulad din ang kanyang sinabi. Nagtatayo kami ng mga joint venture factory kasama ang mga kumpanyang Pilipino. Hindi lang sila nagtatayo ng pabrika. Tinuturuan nila ang aming mga inhinyero at nagtatatag ng quality control system. Nagtanong ako, paano naman ang mga kumpanya ng China? Umiling ang Vice Minister. Mabilis magtayo ang China at umalis. Kapag may problema, hindi sila nananagot, pero iba ang Pilipinas. Bumabalik sila kahit pagkatapos ng 10 taon para mag-inspeksyon. Kumuha ako ng tala. Mas pinipili ng Pilipinas ang pangmatagalang partnership kaysa sa panandaliang kita. Isang ekonomista sa New Delhi, India, ay ganoon din ang sinabi. Nililimitahan ng India ang investment ng China, pero malugod naming tinatanggap ang investment ng Pilipinas. Bakit? Dahil tunay na naglilipat ng teknolohiya ang Pilipinas.
Ang China ay nagdadala lang ng sarili nilang tao para magtrabaho, pero ang Pilipinas ay nagpapaunlad ng aming mga talento. Bumalik ako sa hotel at inayos ang aking mga materyales. Vietnam, Indonesia, India, lahat ng bansang ito ay ginagawang modelo ang Pilipinas. Bakit? Nahanap ko ang dahilan. Dahil ang Pilipinas ay isang bansang tunay na nakaakyat sa hagdan ng pag-unlad. Ang karanasan mula sa pagiging sick man of Asia noong dekada 80 hanggang sa pagiging isang tiger cub economy sa ika-21 siglo, ang prosesong iyon ang gustong matutunan ng mga umuunlad na bansa. At ang mas mahalaga, handang ibahagi ng Pilipinas ang karanasang iyon. Nagtagumpay ang China, ngunit ipinipilit nila ang kanilang sariling paraan. May karanasan ang Europa, ngunit iyon ay matagal nang nakalipas. Ang Pilipinas ay nagpatuloy sa pag-unlad hanggang kamakailan at itinuturo nila ang kanilang know-how sa real time. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang gabi ng New Delhi. Hindi mabilang na mga sasakyan ang gumagalaw at nagtataasan ang mga gusali. Ang mga bansang ito ay tinatahak ngayon ang landas na dinaanan ng Pilipinas 30 taon na ang nakalipas. At ang Pilipinas ang nagsisilbing gabay sa landas na iyon. Isinulat ko sa aking notebook. Ang karaniwang estratehiya ng mga umuunlad na bansa ay iwasan ang China at matuto sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nakakaalam ng susunod na hakbang. Inilapag ko ang aking panulat at nagbuntong hininga. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang manufacturing hub. Naging isang textbook na ito para sa pag-unlad. Paano mo bibigyan ng pressure ang ganitong bansa? Imposible. 3 buwan ang lumipas at nakaupo ako sa aking opisina sa Washington. Sa aking mesa, may tambak ng mga materyales na nakalap ko sa nakalipas na mga buwan. Mga dokumento mula sa Amerika, China, Russia, Gitnang Silangan, Pilipinas, Europa at mga umuunlad na bansa. Lahat ng materyales ay tumuturo sa iisang konklusyon. Umupo ako sa harap ng keyboard at nagsimulang isulat ang aking final report. Isang report na isusumite sa National Security Council ng White House. Simple lang ang pamagat. Bakit hindi epektibo ang sanctions o pressure sa Pilipinas? Isinulat ko ang unang pangungusap. Ang report na ito ay naglalaman ng isang strategic reassessment ng Pilipinas. Gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Inisa-isa kong inayos ang mga kaso ng bawat bansa. Hindi kayang mapanatili ng Amerika ang kanilang Navy kung wala ang Pilipinas. Kapag binigyan ng pressure ng China ang Pilipinas, ang kanilang sariling industriya ang mayayanig. Kailangan ng Russia ang Pilipinas para sa kanilang post-war reconstruction. Ipinagkakatiwala ng Gitnang Silangan ang kanilang post-oil future sa Pilipinas. Hindi makasabay ang Europa sa bilis ng Pilipinas sa pag-angkop. Ginagawang modelo ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas. Huminto ako sa pag-type at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang Potomac River. Kumikinang ang sikat ng araw sa ibabaw ng tubig. Bigla kong naalala ang aking sarili, ilang buwan na ang nakalipas. Ang ako na nag-iisip na ang Pilipinas ay isang bansang dapat pamahalaan at hindi sentro. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako nagkamali. Humarap akong muli sa aking report. Kailangan kong isulat ang konklusyon. Inilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard. Ano ang dapat kong isulat? Ano ang sagot na gustong marinig ng White House? Marahil ay ang maghanap ng paraan para kontrolin ang Pilipinas, ngunit hindi ko iyon kayang gawin. Kailangan kong isulat ang katotohanan. Isinulat ko ang unang pangungusap ng conclusion. Ang Pilipinas ay hindi na isang opsyon. Ipinagpatuloy ko ang susunod na pangungusap. Ito ay naging isang entidad na hindi maaaring alisin o bigyan ng pressure. Huminto ako sandali. Tama ba ang pangungusap na ito? Binasa ko ulit. Tama, ito ang katotohanang natuklasan ko. Isusulat ko na ang huling pangungusap. Huminga ako ng malalim at nag-type. Ang Pilipinas ay isang paunang kinakailangan para sa kaayusan ng mundo. Pinindot ko ang enter key, tapos na ang report. I-save ko ang file at sumandal sa aking upuan. Nang hapong iyon, nasa National Security Council meeting room ako sa White House. Nakaupo ang mga matataas na opisyal. Ang National Security Advisor, ang Deputy Secretary of State, ang Deputy Secretary of Defense, lahat sila ay naroroon. Nagsimula akong magpresenta.
Hindi nanginginig ang aking boses. Habang binubuklat ang mga slide, ipinaliwanag ko ang kaso ng bawat bansa. Unti-unting sumeseryoso ang mga mukha ng mga opisyal. May mga tumatango, may mga kumukunot ang noo. Nakarating ako sa huling slide. Malaking nakadisplay ang conclusion. Nagsalita ang National Security Advisor. Dr. Miller, kung ganoon, ano ang maaari nating gawin? Sumagot ako, tanggapin po natin. Tanggapin na ang Pilipinas ay hindi isang bagay na dapat nating kontrolin, kundi isang partner na dapat nating makasama. Natahimik ang buong kwarto. Nagtanong ang Deputy Secretary of Defense, paano kung iwanan tayo ng Pilipinas? Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat, hindi po iyon mangyayari dahil kailangan din nila tayo. Ngunit kailangan nating tanggapin na mula ngayon, ang Pilipinas ay may kakayahan ng pumili. Pagkatapos ng pulong, lumabas ako. Habang naglalakad sa hardin ng White House, tumingala ako sa langit. Maaliwalas ang asul na kalangitan. Noon ko lang napagtanto, nagbago na ang mundo at nagbago na rin ang posisyon ng Pilipinas. Ang pag-iingat ay isang babala at ang pag-asa ay isang pag-amin. Pinatutunayan ito ng pakikitungo ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Ang pinakanakakatakot na bansa ay hindi ang malakas na bansa. Ang bansang kayang magbago ng direksyon, ang tunay na nakakatakot, at ang Pilipinas ay naging ganoong bansa na ngayon. Habang pasakay sa kotse, nag-isip ako, hindi pinipigilan ng mundo ang Pilipinas dahil gusto nila ito. Pinipigilan nila ito dahil hindi nila ito kayang bitawan. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa loob ng ilang buwan. Tumingin ako sa labas ng bintana at napangiti. Dahil ngayon, panahon na para ang Pilipinas naman ang pumili. Kamusta ang kwento natin ngayon? Kung maaari, pakiiwan ng isang komento ng Laban, Pilipinas.